your citizenship, sir, right now? It's Filipino. Filipino. Sir, kailan kayo naging American citizen, sir? Back in 86 or 88, I'm not sure. Until when, sir? Until I renounce it, I think. Itong 2022 lang, sir. Sir, pero somehow, convenient. It's always he acquired citizenship in 1988. So, paano ka mag-TNT 1988? US citizen ka na eh. Inis kaya yan na hinaharang, sabi ni Mariana Nales, sa immigration kasi pwede yan maging willing victim sa human trafficking. True, di mo ba alam yun? Yun eh. Lalo na sinasabi mo, pupunta dyan, Amerika, kasi walang pera, kailangan ng pera, kaya nga may magiging willing victim sila. Mariana na, pag may nangyari sa mga yan, Pinas pa din ginagastos sa mga yan. Oo. Pag nahuli kayo, pag nabibilanggo kayo, tutulungan pa rin kayo ng Pinas eh. Di ba? Sige, tuloy tayo. Siya pa kasi maangas dito eh. Ibig sabihin, hindi po ako nag-scam ng mga Pilipino-Amerikano. Hindi ka nga nag-scam. Hindi po ako Hindi daw siya nag-scam ng mga Amerikano. Hindi ka nag-scam. Paano kung nung nag-enlist ka sa US Army? Anong ginawa mo doon? Diba, the word nga na ginamit is you acquired the citizenship through fraudulent means. Hindi mo ba alam yung word na fraudulent means? Scam yun. Nag-scam ka. Daw. Yan may daw pa ako. Giving you the benefit of the doubt. Diba? Ayaw pa kitang pagbintangan. Pero yung mga lumabas na records or reports or mga nakita sa social media, ba't kaya hindi nyo yung tumbukin mong sagutin? Diba? nagnakaw doon. Hindi ba ako nagnakaw sa gobyerno ng Amerika? Ang ginawa ko lang po ay magtrabaho. Lalong wala po akong kaso rito. Oy! Clear. Wala siyang kaso dito. Gini-GAGO talaga tayo nito eh. Hello? 4 counts, 3 counts? Ex-convict ka. Diba? Ex-convict ka. Dahil, sabi ni Razel's dad, dahil nga sa pag-TNT ng mga kababayan natin, kaya kailangan may visa tayo sa pag-travel. Yung ibang lahi, visa upon entry, pero tayo hirap na hirap bago ma-approve. Huwag i-downplay ang pag-TNT. Kaya nga siguro tayo hirap na makapasok sa bawat bansa na, di ba? Visa upon entry, mabilis lang. Yung iba, hindi na nga kailangan ng visa. Because sa mga ginagawa na ganyan na illegal. Tapos, iaangat mo pa. Share Me TV, gustong gumawa ng batas pero lumalabag muna sa batas. Diba? Tapos, sasabihin mo ngayon sa mga kababayan, kayo na po, kayo na po ang humatol. Diba? Kung gusto nyo kaming iboto, kayo po. Tell us muna the truth. Hindi yung hilaw. DMs, di naaawa din yung mga na-deport na POGO worker. Nakahanap po sila. See? May point si DMs. Yun yung sasabi natin eh. Alice Go did the same here in the Philippines. Fake birth certificate, pero pumasok sa NSO, PSA, pasok. As of now, hindi pa canceled. Same with what you did. Bakit tayo galit kay Alice Go? Kasi sabi niya, wala naman akong ibang nilabag. But innocent pa siya until proven guilty. Alice Go. Pero bakit yung kuya mo, si Rafi Tulfo, galit kay Alice Go? Nung nag-viral na si Alice Go, nung hindi pa ito nagbabaral, hindi naman siya pumupunta. Nung nag-viral na, pumunta si Rafi Tulfo. Galit kay Alice Go sa pagpapanggap na Pilipino siya. Ginawa mo pala eh. Ginawa mo rin eh. Anong difference yun ni Alice Go? Ginawa mo nga lang sa US. Si Alice Go, ginawa sa Pinas. Diba? Rex, sabi niya. Rox.
Kaya mahirap ma-approve ang US visa dahil sa mga TNT tulad nito. Di ba? Wala po akong kaso ni isa dito sa panloloko, pagnanakaw, wala po. Wala po akong in-scam na Pilipino. Wala kang ang kaso. Kasi at that time, malapit ka kay Pangulong Duterte. Big names kayo. Pero paano ito ang nakaklear, ha? Na-dismiss to, yes. Bakit? Kayo nang humusga kung bakit. Diba? Inokray nga niya si si Secretary Bautista ng DSWD, di ba kinampihan pa siya ni Atty. Panelo sa Malacanang? Patawarin na natin, let's move on. Ganun sila kalakas. At kung paano okray-okrayin ng mga Tulfo, especially itong si Representative Erwin Tulfo, si VP Lenny, syempre para pogi siya sa Duterte. Di ba? Tulfo Brothers to return 60 million. Wala nga kayo in-scam, di ba? Kasi na-dismiss to eh. Nino. Of course, ng ombudsman. Pero nasan yung 60M? Hindi ba conflict of interest to? Tanong lang hindi ba naging conflict of interest to dahil lang galing ang pondo mula sa DOT na hawak ng kapatid mong si Wanda Tulfo na ngayon ay tumatakbo rin sa party list na turismo. Wala nga nagawa sa tourism nung panahon niya. Tapos ngayon magpa-party list ng turismo. Tapos kasama mo pa, Erwin Tulfo, sa pamimigay ng AX or AKAP. Di naman yan public servant natin. Nag-resign na yan eh. Ba't mo kasama sa pamimigay? Sabi mo, pera yun ng gobyerno, ng taong bayan, di yun naman pera. Ba't kasama siya? What for? Diba? Tulfo Brothers to return 60M to government. Pinangako nyo to diba? After Malacanang declared on April 30, it was conducting a probe into the payment of 60 million by the Tourism Department to the Brothers of Tourism, Wanda Tulfo. Her lawyer and spokesperson, Ferdinand Topacio, said, Ben and Erwin are returning the money. Sinabi yan ni Topacio eh. Alam mo naman si Atty. Topacio, may integridad yan. So, naniwala tayo. Ba? In an interview on DZMM Monday morning, Topacio said that although Erwin Tulfo no longer has the money because it has been spent, ginastos mo. Ang lakas mo naman gumastos, Erwin Tulfo. Diba galing kayo sa mahirap? Diba dapat mas matipid? No longer has the money because it has been spent. Gagawa po sila ng paraan at i-offer nila na ibalik na po up to the last centavo kung ano man po ang naibayad sa kanila. Ano nangyari dito, Erwin Tulfo? Sinoli nyo ba? The controversy brought to a light a conflict of interest issue because it involved transactions between Wanda Teos department and her brother's media outfit. Diba? Paano na yan? At the same time, Topacio said Tourism Secretary's husband will no longer be attending TIEZA meetings. He clarified that Teo was appointed by former President Benigno Aquino III and had, in fact, tendered resignation in 2016 but that it wasn't acted upon. Diba? Roque also said Teo would no longer attend meetings. Previously, Teo was concerned that no attendance would be construed as dereliction of duty. Diba? Hindi ka na nga pinapa-attend sa mga meetings, So, ibig sabihin, may mali, di ba? Kaya lang, syempre, nakaligtas Ombudsman. So, wag mo sabihin wala kayo naging issue dito. Diba? Okay, balik. Share tayo. At ikaw ay Pilipino. Exactly. Ano ka magiging Pilipino? Ito na nga mga kaklear I-prove mo muna ano nangyari sa Philippine citizenship mo. Filipino citizenship mo. Ipaliwanag mo muna nag-serve ka sa US Army.
Sabi nga, may batas tayo mga ka-clear, na pag isa sa mga dahilan para mawalan ka ng Filipino citizenship, pag ikaw ay nagsilbi na army, miyembro ng militar sa ibang bansa. Paano to? Hindi alam. Kahit sabihin mong Erich Tulfo ang ginamit mo, Erich Sylvester Tulfo, ikaw pa rin yun. Mukha mo pa rin yun. Diba? Sa yung passport mo na 3, Erich Sylvester Tulfo yun, hindi yun Erwin Tulfo, Teshiba Tulfo. Oh. Pagkatapos sasabihin, nanluloko. Ano niloko? Hirap talagang mag-explain kaya ano? Ang hirap explain na niya, no? Well, anyway, siguro hindi yan mag-explain. Hindi yan makikinig sa explanation ng mga vloggers na tulad natin, tulad ko. Kasi galit nga siya. Alam nyo, ang alam mo ba, isa lang ito kaya binabanatan tayo dahil number 1 ho ako sa survey. Malakas kayo. Doon po sa mga tumitira na vlogger, mga basher, number 1 po ako since last year pa, June. Sinabi ko na sa nanay ko, pero ang nanay ko po ay nalungkot. Nabubuhay pa yung nanay ko. Sabi niya, hindi nakakatuwa yan. Sabi ko, bakit? Kasi anak, titirahin ko. Umara ka talaga dyan. Mahangin. Masyado ko nahanginan. Wait lang ha. Hindi ka lang TNT Rich na may make ka pang documents tapos gusto mo ngayon i-normalize ng mambabatas na lumalabag ng batas. Gusto niya pang i-justify. Diba? No nonsense. Hello nonsense. No nonsense pala to. Dating sa eleksyon. Yan. Ito na nga ho, nagkatotoo na yung sinabi ng yumao kong ina. Lahat po ng survey, Pulse Asia, SWS, Tangere, Lelo, lahat po, Okta Research, lahat po ng 8 ho yata nagsusurvey, number 1 po ako. Kaya nga dapat, di ba, makilala ka namin. Kasi ito, hindi mo to nire-reveal. Gusto mo tong itago through executive session. Ano ang gagawin natin? Pagkatapos may tumitira pa yan, dala-dalawa, sobra-sobra may, magkapatid pa. Ano ang magagawa natin? Yun yung tingin ho ng tao Alam mo, kung wala ka namang issue, hindi naman to magiging issue. Hindi ba? Hindi naman to mabibring up. Just explain. Ang dahilan siguro dyan, dahil tinatanong ako, bakit ka number 1? Siguro po yung performance. Nagmamanifest. Wala pa po kami sa gobyerno, hindi pa po ako congressman. Si Rapi ay hindi pa rin senador. Tumutulong na po kami. Naikukumpara po kami sa ilang mga opisyal politiko ng mga kababayan natin. Lumapit po kami kay ganun, sir. Wala pong binigay. Hindi naman kayo, nakakatulong ba yung pagmumura? Siguro, no, yung pagmumura nila, diba, yung pagngungudgud sa inodoro. The problem with that, mga kakit, di siya Pinoy at that time. Pero kung makamurmur sa Pinoy public servants, sagad. Ang lakas din naman, di ba? May kakapalan din. Ikaw pala ang gumagawa ng mali sa ibang bansa. Tapos pinapalabas mo dito, wala kang mali. Ironic. Ang binigay, pampalibing, nagbigay lang po ng 100. Lumapit po kami kay ganon. Ang binigay po ay 50 pesos, pampalibing. Kaya dito po kami lumalapit. Hindi pa po kami dyan, mga opisyal ng gobyerno. Lahat po kami, kay Ramon, kay Ben, kay Rapi, ako. Nakita ho siguro ng mga tao. Siguro ang tao na ho nagsabi, ilagay kaya natin ito mga ito sa gobyerno. Teka lang. Dati, pagbalik mo dito, gano'n ka na ba kayaman? Diba? Ilan na ba talaga natulungan nyo? Saan galing? Baka naman may sponsor kayo, tapos hindi nyo naman sinasabi kung sino sponsor nyo. Credit grabbing yun, ha? Teka, tulad ni Rafi Tulfo, sabi ni May Moreno, sabi tumutulong daw sa mga magkabit-kabit. Hindi kaya naisip mga taong ito na ang kanilang problema na dinadala kay Tulfo at pagpipiestahan mga viewers at mga same time nakahihiyan ng pamilya mo, pero pagkakaperahan ni Rafi Tulfo. True! So according kay Maharlika at Atty. Libayan, at ang tinatanggap lamang na problema ng mga magpapatulfo ay yung magbaviral para sa million views at million din ang kita niya, pero hindi naiintindihan ng mga milyong tao, million kita ni Tulfo, then tutulungan niya kung viral nga. Yes, diba? Yun din naman ang sabi nila. Hindi naman kayo tumutulong at hindi yan nagba-viral. Kailangan mag-viral, sasalain muna yan. Dapat may viral. Dapat pag nag-viral yan, boom! Diba? Tapos babayaran nyo 10,000 yung tao, i-hotel nyo sa Sogo Hotel. And that's it.
Di ba? Hindi lang yan. Di ba? Alam mong pinagkakakita. Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Oh. Ang itinutulong nyo, galing din sa mga taong na-exploit ang buhay. Di ba? Na-exploit. At kailangan sila magpa-exploit ng buhay kasi kailangan nila yung perang i-offer. Di ba? 10,000? Masabi lang yung kwento. Kahit may mga bata sa loob. Diba? Testingan ho natin. Siguro naman kay Sen Rapi, hindi naman ho na kami napahiya. Tingnan nyo naman ho, tuloy-tuloy yung paglapit sa kanya pagtulong. Ganun. Hindi naman yun yung trabaho ng senador eh. Ang trabaho niya gumawa ng batas. Hindi para magbigay ng ayuda. Ang problema, yung pagbibigay ng ayuda, ginawa ka ang DSWD Secretary, pero hindi ka pala qualified. Tapos pupunta ka sa ibang linya, hindi mo naman yung linya. Ang linya nyo, magbigay ng tulong. According to you. So, ang pagbibigay ba ng tulong, yan bang advokasya, yan bang mandato ng isang senador? Hindi, di ba? Pero din ho ako. Araw-araw ho, dito sa Mother Ignacia, may mga tao ho dyan, humihingi ho ng tulong. Hindi ho namin tinatanggihan. We are different from other politicians because we walk the talk. Hindi rhetorics. Oo nga, pero hindi nga yun ang mandato mo. Hindi na mandato na maging senador, tumulong. Hindi yun. Tanong ko, may nagawa ka bang batas, Erwin Tulfo? Meron na ba to? Gusto ko yung principal author ka, ha? Yung gusto namin, principal author ka, hindi copy-paste. Ha? Hindi yung, ano lang, sumasakay sa gawa ng iba, tapos magiging co-author na, co-sponsor. Dapat ikaw ang principal author. Meron na ba? Ginagawa po namin kung ano sinabi namin, ginagawa po namin. Huwag niyo kaming gayahin sa iba dyan. Mamaya na, bukas na yan. Sir, kailangan ho ng ganito. Sa amin po kasi, pag may nangangailangan, ibigay mo na kung kaya mong ibigay ngayong araw. Yan po yung... Yun na nga, hindi nga po yun ang mandato ng pagiging senador. Bakit ba ini-equate nyo yung pagtulong nyo para maging senador kayo? Kaya tuloy wala kayong nagagawang batas kundi kayo puro public service. Everyday nagraradyo ka pa. Diba? Conflict of interest yun. Tapos wala kang nagagawang batas. Oh. Ang ginawa ko sa DSWD, yung pamimigay ng AX dati, nung DSWD, dati abutin ka ng 1 linggo, pabalik-balik yung pobre, pambayad niya sa ospital. Nung naging secretary po ako, sabi ko, sapat na yung hospital bill at saka indigency, ibigay mo na. Binibigay. Problema ka nga eh. Dami mong sorry nung panahon na ikaw yung secretary ng DSWD. Diba? Ang daming palpak. Banggitin mo rin yung palpak mo. Diba nagkaroon ng stampede sa pagkuha ng educational assistance? Oo. Pero meron bang nagmura sa'yo doon? Wala naman. Ako ho, nagpaumpisa ho niyan. Bakit mo pa pagbabalikin yung tao? Ngayon kaya nga, nauso din po yung sinasabing tool for justice. Pag meron po lumapit sa amin, hindi na po kami mag-atumiling, sasamahan namin yung tao na yun kung sino ay nirereklamo niya. Haharapin namin, kukumprontahin namin. Ayun, ipapahiya nyo. Yun ba yung justice? Para kayong olay. Matatakot tuloy yung tao kasi pinapahiya nyo on air. That's not justice. Yung ba yung sasabi nyo justice? Katulad ng pamamahiya mo kay Bautista, Secretary Bautista, kay VP Lenny? That's what you call justice? Siguro kasi pag pumunta sa pulis, pumunta sa korte, napakahaba. Kami ho, diretso. Siguro, hindi ho kaya, because... Hindi rin siya naniniwala sa due process. So, kailangan dito murahan. Ipahiya. Diba? Meron isang akong pelikula na panood. It's about control. Tignan nyo kung meron sa Netflix. Control. Kinontrol yung kotse nung isang marunong, kasi para siyang automatic, pwede i-on na automatic na i-drive. May nagkontrol sa kotse, naggalit doon sa Prime Minister at doon sa Secretary na mistress ng Prime Minister.
dahil may isang taong empleyado, secretary ng Prime Minister, nalaman yung kanilang affair, ang ginawa ni Prime Minister, ito mga klira, i-correlate ko lang dito, ang ginawa ni Prime Minister, ipinahiya ng pinahiya yung secretary. Tapos tinanggalan ng trabaho. Tinanggal, tapos sinabing nagdodraw ka. Kahit hindi. Nadiskaril yung buhay. Ito nakapapanood ko lang. Nadiskaril yung buhay ng private secretary. Dahil meron lang siya nalaman na lihim. Sinira siya ng siniraan. At the end, nakita sa bathtub, wala nang buhay. Yun yung ginagawa nyo. Ang repercussion yan, mamahiya. Hindi nyo iniisip kung ano mararamdaman ng mga taong ipinapahiya nyo. Is that what you call justice? Because of that, dahil nakakita sila ng tulong, ayuda dyan mismo, ora mismo na ayuda, from Ramon, from Ben, from Rapi, from myself, siguro nakikita ho nila. Tapos ngayon, sasabihin ho ninyo, nanloko, nanlinlang. Ano ho nilinlang? What did I do? What did we do? Hindi talaga niya naiintindihan yung mga ginagawa niya, mga ka-clear. Anong nangyayari sa'yo? Erwin Tulfo, di ba punto asintado to? Bakit hindi mo naaasinta yung topic? Yung punto, hindi mo naaasinta. Akala ko punto asintado ka. May ginawa ho ba kaming masama? Nagnakaw ho ba kami? Did we steal from the government? Tanungin mo, questionin mo muna yung 60 million. Sige na. 60 million. We cheat? Did we scam? Inistapa ba namin yung mga kababayan natin? Hindi My goodness, mga ka-clear. po. The money that you're seeing na binibigay ko po dito galing po sa akin. Ito po yung mga napag-ipunan ko sa Amerika, ininvest ko po sa negosyo nung dumating po ako. O di illegal pa rin. Galing pa rin sa talaga? 10 years ka lang trabaho doon? Ganun kakalaki kumita? Mga ka-clear, hindi ako maniwala dito. Hikahos na hikahos siya for 10 years. Diba? Paano ka makakaipon sa pamimigay mo dyan? Naipon mo sa US? O binibigay ng security, social security na naipon mo? Kasi ikaw ay lumalabas na US citizen, kaya meron kang social security. Kung nag-enlist ka as army, hindi ka ba nakakuha ng pensyon? Ha, mga ka-clear? Di ba? So kung 10 years ka lang at ang trabaho mo ay paputyo-putyo lang, how can you save? Katulad sa mo, lahat ng pinamimigay mo dyan, galing sa kinita mo sa Amerika. So, anong trabaho mo sa Amerika? Hirap na hirap ang buhay mo, sabi mo eh. Diba? Nagbodegero ka, nag-janitor ka. How? How could you save that much? Na up to now, ginagastos mo pa. Diba? Oh, yan, putyo-putyo. O, diba? Putyo-putyo lang eh. Oh. Labo talaga nito si ano? Ako nung 1996. Income po ito. I have a business. Ayan po yan. Saan? Saan ang business? Wait. Yung iba po na pinamimigay ho namin, itong hawak-hawak ko po ito. Galing po ito sa mga sponsor. Hindi. Oh, lumabas. Ang totoo. Bakit hindi mo binabanggit yung sponsor mo? Bakit pinapalabas mo pera mo? Hindi ko po binubulsa. Dahil ang turo po sa magulang namin, yung ibibigay mo na yan, ibabalik ng Diyos 10 times more. Kaya ito ho, mga bayad ng sponsor, ibinibigay ko ho sa taong bayan. Now, what's wrong with that? Sasabihin nyo, manluloko, manlilinlang, mga sinungaling. Ano ang kasinungalingan ho doon? May business daw siya. Dapat nakasal-en to, ha? Saka yung mga nagdo-donate sa'yo, dapat nire-record mo yan. Bakit? Politiko ka. Politiko ka. Bawal mag-donate. So, saan pumapasok yan? Saan donation yan? Diretso sa bulsa mo? Kahit ipinamimigay mo yan, it's wrong. Diba? Sinong recipient yan? May record to? Doon. Di ho ba? Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ining. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo. Mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po.
Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Oh. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulboronic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Mag-suggest. help this country? Tama. Kung talagang may Tumulong ka na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng Eh, kung kasi ano-anong comment siya ng katarapang comment. Or natin. ma'am, Eh, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo na Yan. pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yung or connect, gusto niyo ho tumakbo kay senador or congressman, kayo ho mag-speaker. Yung isa naman ho dyan na Ang layo na, di ba, ng issue niya na wala na tungkol sa citizenship. dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Oh. Sir, kung gusto mong makatulong, Sino yun? Sino yung may kaso estafa sa Davao? Wait, sino to? Trillanes? tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang Ebidensya. opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam niyo ho ba yan, itong mga vlogger na ito, vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulokoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake Oy, news. sinong fake news? Kaya nga, i-prove mo na fake si Erich Sylvester Tulfo. I-prove mo. News. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay Oy, referring to RTIA? Oo. Referring ba siya sa RTIA? Na pagkatungkol sa chismis, tumataas ang views? Ha, mga kaklip? Parang, uy magagat sa inyo ang kapatid mo. Si Jason sa pala ang nasa Davao. May kasong estafa. Ayan nga, circular reasoning. Yes, correct. No nonsense. Paikot-ikot. Hindi tumutog. Hindi asintado. Hindi siya asintado. Diba? So ngayon, galit na galit siya doon sa mga vlogger na chismis lang, ha? Nako, RTIA, pinariringgan ka ni Parang pinariringgan ka ni kapatid mo. Diba? Videos for you, parang videos for you, nasa na yun? Ayan nga, pakibatukan nga yan, Senator Raffy, sabi ni Addictus, sabi ni Addictus Rex, pinagtatanggol ka, Senator Raffy, ni Addictus, pakibatok. Kasi pinariringgan ka eh. Chismis lang daw. Si Raffy Tulfo talaga, walang utang na loob sa kuya niya. Monetize yan. monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung Daang libong dolyar po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, purbida. Tingnan mo yung follower sa SM. Facebook. O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa estapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki, dahil maraming views, pero kahit na fake news. O meron pa dyan, yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Si Atty. Libayan ba yun? Ha? Naubo tuloy ako. Hindi ko napigil. Ay, nako. Ay, pakilike naman daw. Sabi ni ni Maylin, please. And subscribe na rin sa mga bago po, ha? Naubo talaga ako noon. Mukha sa Atty. Libayan yun, Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyanan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayong mga kababayan dito sa alabas ng opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Naku, baka pag tumulong yan, malaman yung tungkol sa rack netting. Hello? Ingat-ingat ka sa request mo. Baka kakatulong yan sa kamag-anak niyang mayor sa Cordillera. Bumulaga yung tungkol sa di umanong anomalya sa rock netting. Bakit hindi po yung iba galing pa po sa Cordillera? Bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. O di magbayad ka ng lawyer ng libre. You have the money. Asa lang pala kayo sa PAO. So referral nga lang to. Akala ko ba sinasamahan mo yung mga tao para magsampa ng kaso? Sini-refer nyo sa PAO?
Tapos ito mga private lawyer, gusto mong patulungin sa inyo, bayaran nyo. Hindi yan ang trabaho nila. Ang PAW, at least meron yung sweldo from the government. Ang private, walang kinikita yan from the government. Kami pa nagbabayad ng tax. Di you pay us? Ano ba? Pay him. Hindi ko sasala sa sarili ko. Pay him. Hindi naman yung pipitsuging lawyer. Pay him. Kung gusto nyo ng kanyang serbisyo. Ewan ko lang kung makikipagtrabaho sila sa inyo. Bakit di po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. What I am telling, ladies and gentlemen, telling these people, kayo ho na nakikinig, nasa sa inyo po yung pagpasya. Yun na. Diba? Iniwas siya yung topic, nagmakaawa, TNT, wala siyang binanggit about sa pagiging Erich Sylvester Tulfo, wala siyang binanggit tungkol sa passport, wala siyang binanggit tungkol sa birth certificate sa Hawaii ng Erich Sylvester Tulfo, and then, kayo na po ang magpasya. Ganon. Diba? Ang galing. Diba? Dinivert, sabi ni Nebe. Dinivert ang issue para lang kunyari sinagot niya yung issue. Palakpakan naman yung support. Hindi ka asentado. I'm sorry. Diba? Punto asentado, pero hindi bullseye. Lihis. Wala doon sa pinaka-dart. Malayo. Okay? Ibang-ibang issue. Nasa kabila ka. Nandito yung bullseye mo, pumunta ka doon sa kabila, sa likod. Yun ka pumunta. Okay, mga ka-clear. Thank you so much, Kero Di Ilas. Yan. Meron pa po tayo isang topic, ha. Kanina, hindi talaga maganda yung pakiramdam ko. Nasa UB ako. Medyo ngayon okay ng konti. Okay? Gigabyte 45, bumalik ka na lang muna sa Amerika, ayusin mo muna problema mo sa immigration doon bago ka mambola. Yeah. Ayusin mo lahat para makita namin na talaga ni-renounce mo yung pagiging American citizen mo. Sabi niya daw sa kay Katunying, nadinig ko kanina hindi ko ba kasi napanood yun, nadinig ko lang kay engineer Kausing, na inamin niya na hindi daw kailangan renounce kasi peke ang ginawa niyang papel. Hindi ba yun scam? Hindi ba yun scam? Scamming yun, di ba? Manuel Marisigan, naging 3 ang citizenship, TNT, US citizen, Filipino citizen. Magulo ka talaga. Kaya nga. So, paano mga clear? Meron pa po tayo isang topic, ha? Sandali yan to. It's about Daryl Yap and Arnold Clavio. Okay, thank you so much. See you in a while. Bye!